Magandang hapon po mga batang Maynila. Narito po tayo muli sa Your Mess Hour. Makakasama po natin ang buthing ama ng ating lungsod ng Maynila. Walang iba, Yorme Isko Moreno Dumogoso. Good afternoon, Mocha, at sa lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, mga batang Maynila, mga nanay, tatay ko, at ang aking mga minamahal na lolo't lola. At sa ating mga kababayan sa abroad, immigrants and OFW, welcome po dito sa Your Mess Hour. Ito po'y live at programa ng inyong Manila Public Information Office at katulong ko si Miss Mocha Uson upang maipabatid sa inyo ang mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Please stay tuned at if we are not asking too much, please do share this program to your loved ones, friends, or neighbor. So sa lahat ng kakilala ninyo, para naman na sa ganoon ay makasama natin sila na properly magabayan ng mga impormasyong bagay na maaring ikabubuti ng ating pamayanan o syudad. Muli, ito ang inyong Yorme sa Yormes Hour. Mocha, naku, busy tayo this week. Talagang ang dami. Kanina pa umaga, ang dami nating mga pinagagawa. I-update natin ang taong bayan. But there is, we are very grateful as Manileños, no, because President Bongbong Marcos attended. Natutuwa tayo na pagbigyan tayo ng oras ng Pangulo ng Bansa na tayo'y dalawin dito yung ating Paseco Hospital at saka yung ating San Lazaro Residence inauguration. Nakakatuwa naman na nakita ni Presidente yung effort ng Manila Health Department through the leadership of Director Grace Padilla, yung bagong programa ng PhilHealth o yung YAKAP. Sapagkat sa Maynila, sa loob lamang po ng 20 araw ay nakapagtala ng humigit kumulang 100,000. 100,000 na sila ay ma-enroll sa YAKAP ng PhilHealth na programa ni Pangulong Bongbong Marcos through PhilHealth. Natutuwa tayo dahil sa masisipag nating barangay health workers. So shout out sa mga taga MHD at saka barangay health workers. Napakagaling nila, napakabisi nila. Kaya naging inspirasyon tayo ng bansa at even the President himself nagulat. So yun nga at maaring gawin itong ginawa natin sa lungsod sa buong Pilipinas. Andiyan si President Mercado, yun ang nasa likod ni Director Grace Padilla. Yan ang presidente ng PhilHealth. Nakakatuwa. At, nakita ni Presidente yung ating matagal nang ginagawa rito sa Maynila. Mocha, naalala mo nung first term natin na itatag natin yung Manila In-City Vertical Housing Program at natayo dyan yung Binondominium 1 sa distrito mo, Condominium 1, Condominium 2, at saka yung San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, at ngayon naman yung San Lazaro Residence at Pedro Hill Residence. No? At yan ay opisyal na pong na-inaugurate at tapos na. Andyan din ang ating mga taga-Land Bank at DBP na naging partner ng lungsod ng Maynila, na bangko ng gobyerno. Ulitin natin, mahalagang malaan yan ng tao na ito'y bangko pero pag-aari ng national government or sabi nga natin GOCC. Ayan, kasama rin natin ang ating mga taga Manila Department. Congratulations sa mga initial na awardee. Ngayon may nangyari dyan, Mocha, nakakatuwa. Siguro na tuwa naman si Presidente, pumunod siya kasi yun yung ginagawa natin. Okay. Yung mga walk-in, nag-a-apply sa MUSO. No? At yung perfected na yung kanilang application, ilalagay natin yung sa rapor. Kasi kung ginawa na ng aplikante yung kanyang responsibilidad bilang aplikante, compliant na siya,
at ginawa na ng syudad, yung pabahay, I will let God decide. Oo, sa bunutan. Diyan, nag-sample tayo ng bunutan. Lahat ng walk-in, inilagay natin dyan. Nakabunot si Presidente ng 5 pamasko sa mga taga Maynila. O taga Binondo, Nadali, taga Tondo, Sampaloc, San Miguel, at I think Santa Ana. Sana all. Talagang gano'n. Natutuwa naman ako na nag-enjoy siya. So, sa mga gusto mag-update, Yorme, kailan na po yung sa amin? Kailan na po kami tawag dyan? Malalaman kung yung application namin nabunot. Antabayanan niyo po. Dahil isusuppress ako sa inyo yan bago magpasko. Wow. Talagang abalang-abala lang po tayo ngayong panahon na ito. Ito ay programa ng inyong lungsod ng Maynila kung saan ang mga walang bahay, mga nangungupahan ay maaari magkamit ng ganitong programa sa mga taga-Maynila. I'm happy for you. Good luck. Ayan na po. Unti-unti natin nakikita yung mga bagay na plano natin ng araw, mga bagay na simulan natin ng araw ay ngayon nakakamit at nakakamta na ng taong bayan. Again, thank you very much din sa PCSO. Dahil nagbigay sila ng yung may regalo. At may tawag dyan eh. Timba. Timba. May mga yung pagkain. Yes. Yun. At higit sa lahat. Pa-Christmas nila. Yun. Timba. Ito, At tapos, ang nakakatawa mo ito talaga na-surprise ako. Ay siguro na nakakagiliwan ni Presidente, nagbigay siya ng 15 million pesos. Yan, na-surprise kami dyan. Na-surprise kami dyan. In fact, kanina, during the health board, pinagpasyahan ko na pag dumating yung 15 million pesos na iniregalo ni President Bongbong Marcos sa Baseco Hospital, ay ilalaan natin na ibili ng gamot. Kanina, napagpasyahan na sa health board. Nag-health board tayo kanina. So, muli, to the Office of the President, Bongbong Marcos, PCSO, PhilHealth, mga partners natin, maraming salamat at dito kayo dumako sa Maynila. At nagpapasalamat din kami dahil nakikilala at nare-recognize yung mga effort ng ating mga empleyado sa lungsod ng Maynila sa mga plano at programa ng inyong pamahalang lungsod. At ito'y sana maging we are willing to share the idea para makamit din ng ibang LGU. But for the meantime, thank you very much, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you po. Yung naalala ko na yung PCSO Charity Timba. Charity Timba. May mga delata po yun. Kilala mo si Charity? Di ba sabi la, charity begins at home. 16 years old na si Charity. Charot. Wala, mga manonood lang na nakakaintindi na. Mga manonood lang. Alam nila yung ibig ko sabihin. But again, thank you very much. GM, GM Mel Robles. PCSO. Thank you very much. At to the PCSO family and PhilHealth family, especially PhilHealth Manila. Katuwang ng lungsod ng Maynila sa pagbibigay ng healthcare sa atin dito at DOH. Thank you very much sa inyo. Okay. Maraming salamat po. More good news, Yorme. Nako, ginaganahan po ang ating mga mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Congratulations po dahil sila ay nagkamit ng 99.71% passing ayon sa PRC or Professional Regulation Commission. Yan. At dahil dyan sa ginagawa nyo, mga dean ng College of Medicine, mga dean ng iba't ibang department or colleges ng PLM at sa leadership ng PLM, dahil sa inyo, nai-inspire kami sa lungsod. Kaya ako, gigil na gigil mo ka na magtatag. Actually, naiwanan ko lang yun. Hindi nga lang itinuloy. Pero itutuloy na natin na magtatag ng pamantasan lungsod ng Maynila, College of Medicine. By first quarter
of next year. Hopefully, cross finger. Now, bakit? Kasi nga, yung mga bata o yung mga produkto nating estudyante ay nagiging top-notch student, no? More than the being always yung halos perfect, yung walang mortality rate sa board, mga top-notcher pa. Tingnan mo to, top 7, Adrian Chelsea Gaming Hino Hales, 92.60%. David Joshua Pela Reha Lomentigar, 92.60%. Ayan naman, Maria Shemir Pronuevo Pariñas, 92.60%. Ito pa, top 9. Daniel Wayne Tagli Ibias, 92.20. Ayisa Bianca Cronologia Ortigueras, 92.20. Ba't ka naman hindi gaganahan kung ikaw ay leader ng kanya-kanya nating lugar, no? Kaya you have the full support, bagamat talagang tukod na tukod tayo, pero your city government, we will find a way to fulfill our dreams and aspiration for our future doctors and nurses and other allied healthcare courses for our PLM. Sulit. Kung nanonood ang mga taga Maynila, sulit yung ibinabayad nilang buwis na naisi-share natin sa Pamantasan Lungsod ng Maynila. Keep it up. Congratulations din. Teachers, to the proud parents, congratulations. And to our future professionals, congratulations sa inyo. Yan, congratulations po. May punta ka ba mamaya? Ay, opo. Sa may... 11:45. Ay. Oo, mamaya na. Yung magsisimula. Anong run po ito, Yorme? Yung rock and roll, AIA Rock and Roll Running Series Road Closure Rerouting po tayo mamaya dahil mag-umpisa na po, no? Magsasara ng mga kalsada at magsisimula ito mamaya para bukas. Ito po ay ang ating Rock and Roll Running Series dito sa lungsod ng Maynila. Thank you very much. I'll see you later. At abangan nyo sa MPIO, kung ewan ko kung na-post na, ayan na pala, mga rerouting para hindi kayo masyadong maabala sa bukas ng Sabado. Okay, thank you very much. Daming ganap sa Maynila ngayon. Oo nga po, napakarami po, Yorme. At meron po nga tayong update, hindi ba po, na ibalita natin na yung ipinapagawa pong emergency room ng ospital ng Maynila ay ospital ng Sampaloc ay inyo pong ininspeksyon. At ang target po nyo dito ay matapos bago magpasko. Kasi yun ang ipinangako nung giniba natin at ni-remodel yung buong emergency room at pinalaki, ginawang maliwalas. Pero bago ko ituloy, gusto ko lang shout out J. Anthony Macalino. Boss, shout out naman para sa mga fans mo sa New Jersey. Wow! May nanonood sa abroad. Anyway, malapit na, Mocha. On time tayo, on track. So sa mga batang Sampaloc, abangan ninyo ang bago, mas moderno, mas maaliwalas, sa pakiramdam at paningin. Yung inyong bagong emergency room dyan sa ospital ng Sampaloc. Kaabang-abang po yan. At Yorme, patuloy po ang pagpapailaw natin sa mga kalsada po ng ating lungsod at napakaganda po nitong Onyx Street sa District 5. Sabi nila, Onyx de Ayala. Wow! No, masaya ako para sa mga taga-Onyx. Kasi nung minsan, Mocha, gabi nag-iikot ako, nakita ko madilim. Kaya ginawa ko, ayan. Meron tayong mga donation na kapis, di ba? Yes. Galing sa mga Koreano. Opo. Yan naman yung nilagak natin dyan. Wow! Naging maaliwalas para sa kanilang komunidad. Ngayon, nananawagan lang ako, Hindi po araw-araw Pasko. Ang hirap ng pera ngayon. Alagaan nyo na po yan. Mga taga-Onyx, mga taga-San Andres. Sa mga magkakapitbahay, sa barangayan, pag malasakitan nyo na yan. Ginawa yan ng pamahalang lungsod upang maliwalas ang inyong pamayanan. Pag malasakitan nyo na po, huwag nyong hayaan ang mga tolongges na tansuin yung mga wire. Konyatan nyo. Yan naman kaligtasan, kaaliwalasan ng komunidad. Congratulations
At maraming salamat Engineer Randy Sadak at 10 ng ating mga taga City Electrician. Napakaganda po, no? Siguro all year round na po yan, hindi lang po pang Pasko yan. Panggabi talaga, no? Hindi lang pang Pasko yan. Yan na yung parang aesthetics nila. These are simple things para naman kahit papano pang good vibes sa community ng San Andres Onyx area. Okay po. Ayan. At kasabay nga po ng pagdiriwang ng 33rd National Children's Month ay dinaluhan po ninyo ang citywide paligsining sa San Andres Sports Complex. Sa pangunguna po yan ng Manila Department of Social Welfare. Yes, happy National Children's Month, no? Sa mga magulang, teacher, mga daycare teacher. I'll see you soon. Wow! Good news po ulit. Hindi, magkikita-kita pa kami. Anyway, congratulations to Director J. De La Puente. Ating MDSW. At yung mga chikiting. Nako, yung mga mananalo dyan na Mocha. Oy, cute. Padadala natin sa regional na laban. Wow. Ay, teacher sa nanay. I'm happy for you. Sige, tapos abangan ninyo. May sorpresa ako sa inyo, mga chikiting. O mga nanay na nag-aaral ang kanilang anak sa health center, daycare center. O next year, meron akong sorpresa sa inyo. Sisiguraduhin natin malusog ang bawat batang nag-aaral sa daycare. Pagtitibayin ko ang mga buto niyan at patatangkarin natin kagad para masustansya, para yung nutrisyon ng bata sa lungsod ng Maynila. Ay meron po tayong gagawin. Tapos na, naitabi ko na yung tsape. Inaayos na lang ngayon paano i-acquire para regularly may makakamit ang mga mag-aaral sa daycare sa buong Maynila. Ayan po, muli, shoutout po, MDSW Director J. De La Puente. More power po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga kasamahan. Yorme, ito pong pagpaplano po para sa pagbuhay muli ng turismo sa Maynila, ginanap sa Manila Prince Hotel. Yes. Yan naman, Mocha, yan naman ay pinamunuan ng ating direktor ng DTCAM, na si Miss Crystal Bagaching. Diyan, tinawag natin yung mga chairman, mga stakeholders, mga businesses, national agencies na partner natin. Kasi naggagayak na tayo ngayon towards 2026. Kadaldo sa ASEAN. Kasama natin dyan si Vice Mayor Chia Chesa at umatindi si dating Senador Joey Lina. At nakita na nila yung glimpse of the new logo ng ating tourism. Manila, my Manila. Ayan. Patingnan mo yung logo natin. Oo nga po. Ayan. Ganda. Ano yan? Mga prelude for near future activities ng syudad. Kasi paniwala natin ang turismo ay makapagbibigay mismo ng trabaho. Kaya ang Maynila ay napakaganda ng istorya, kasaysayan. Mas maganda ang Taguig, mas maganda ang Makati. Totoo po yan. Magaganda po ang mga building nila, nagkikislapan, kumukuti-kutitap sa ating mga mata. Ngunit, there is no soul. Unlike in Manila, we are old, but we have a lot of story to tell. Yan ang bentahe ng lungsod ng Maynila. The character of our city. Manila, my Manila, na hinango natin sa isang kilala na manunulat na si Nick Joaquin. So, congratulations to the DTCAM, Madam Crystal Bagaching. Tuloy-tuloy na tayo dyan. Boss. Kanina, Mocha, bago ko dumating, inilunsad yung expo, yung sa Kadiwa. Nilalapat mo ba yung Kadiwa ng bata? Hindi ako, inabot ko yun. Shout-out ka sa ating mga manonood. Sana po, mahal na Mayor, mapansin niyo po ang mga nangungupahan. Janolyn Gibbs. Opo, kasama po kayo. Doon sa, pili ko sa pabahayan. Kung kayo nag-apply, lalagay kayo sa Tambiolo, saka natin bubunutin.
Okay. Nga pala, maraming salamat kay Secretary Laurel ng DA. Batid tayo kanina doon sa Expo, Food Expo or Kadiwa ng Pangulo Expo. Nandyan yung mga bisita natin, Mocha, galing Mindanao, Visayas, Luzon. At siyempre, hindi nakalagpas sa akin yon o inalok ko silang gumastos. Marami kasing pasyalan sa Maynila, baka lang nakakaligtaan nila. But thank you very much. Welcome po kayo sa lungsod ng Maynila, sa ating mga farmers and small producers. Malaking ginawa to na magkaroon ng kadiwa dito. At meron akong good news, yung teaching and non-teaching personnel pwede na maka-avail ng 20 pesos na bigas na inilusad kanina. Mga siguradong dekalidad na produkto habang nagtutulungan ang national government at lokal na pamahalaan para sa murang bilihin, pagkain para sa ating mamamayan. Thank you very much. Yorme, meron po tayong infomercial po mula kay Corsi Lubeloso. Andiyan ba? O sige, ay Pamilya Balimbing ulit. Tingnan niya natin. Panoorin natin. Sabi ko na eh. Good evening, everybody! Ito ba yung kumakato? Mukhang boses ni Atty. Discurso yun. Lolo Tasyo! May I introduce myself into your habitation for a little discussion? In short, a little marites? Atty. Discurso, ikaw pala yan. Tuloy ka. Sinong buntes? No, Lolo Tasyo. What I mean to say, a little conversation. Is that election? Yan nga ang laman ng dyaryo ngayon eh. Naghahamon nga itong si Senador Cayetano na mag-snap election na sa lahat ng matataas na posisyon, presidente, vice-presidente, senador, congressman. Why oh why? Away. Ang ibig sabihin ni Senador, ito naman si Atty. Napakahina ng tenga. Nang sa gayon daw, maibalik ang tiwala ng mga taong bayan sa gobyerno na nawala. Dahil sa korupsyon. Alam mo na. Well, Mr. Tasyo, if that will be the case, it could destabilize the state of the country, including but not excluding. It will undermine the Constitution, according to the former Senate President Franklin D. Roosevelt. Milyon? Naku, hindi lang milyon at hindi rin bilyon ang nakurakot sa bahay, kundi trilyon. Naku, ito naman si Atty. Patawain ka ng Diyos. Hindi mo pala alam yun? You mean the cost of corruption in the flood control anomaly? Nadali. Ako, marami nang nadali, attorney. Isinigaw na nga ng dalawang Bisaya ang mga akusado. Pero ewan ko lang kung may parusa, may kaso ng mga lintik. Well, Mr. Tasyo, we all don't know where all their cases will go on through. Multo, naku, attorney, hindi lang pala ang minumulto yung mga tulay, health center. At hindi lang yan napakarami pala. 1 o 2 taon na ginawa na yung health center na hindi pa tinatapos. Oh my goodness. Ayan ka na naman, attorney. Hindi Ines ang pangalan. Alam mo ba ang pangalan? Yung si Tralala, yung asawa, at si Trululu. Hoy, Daniel! Puro ka marites dyan. Nag-iiyakan ang anak mo. Nahanap ka. Oh, my first lady. She just came from the state. She is calling me. I have to go. Bago. Naku,
Wala, puro luma ang balita, attorney. I have to go. Ano talaga si Lou? Nakakatawa to. Nakakamiss yan. Naalala ko nung araw, may palabas sa, I think, Channel 2. 6 o'clock news. 6 o'clock news. Yung mga political satire nung araw. Thank you very much sa Lou Veloso, Kusehal, at magsasawa. Para kami may breaker naman ni ni Mocha. Ba't Mocha? Ito naman paulit-ulit tayo nagpapaalala sa mga talonges. May mga nagpipilit pa rin pero umpisa na natin tong police report mo, Mocha. Opo, naaresto na po ang top 1 most wanted ng Manila Police District at top 5 most wanted person regional level na si Nexus Hegina Villaruel noong November 23 sa Barangay Kawayan, Bungabong, Camarines Sur. Ang kanyang kaso po ay, ang complaint sa kanya, rape po, Yorme. Rape ng isang 11 years old at isang 16 years old. Ito po sila. Ito. Huli. Ano nakahuli dito? 13? 12? Siya ng smart tsaka Smart. Ito po yung top 1 sa ano to? Sa presinto? Sa MPD po. Sa MPD. Tapos Gaano na to katagal nakakatakas? 2024 pa? Opo. Dalawang insidente. Ito po mga kababayan. May ginawang krimen ng mga nagdaang taon dito sa lungsod ng Maynila. As our commitment to you, basta dito nyo ginawa sa Maynila, hahanapin namin kayo kahit kailan pa yan, kahit gaano pa yan kahirap. Basta sa Maynila nyo ginawa, kayong bahala. Tago na kayo sa lelang yung pano. Sige, congratulations sa inyong lahat. Keep it up. Susunod po, Dali nyo Yorme, na inaaresto ulit ang Manila Police District. Ito naman po, top 9 most wanted person regional level sa Mexico, Pampanga. Si Efren Parane Fernandez. Ang mga kaso po niya ay acts of lasciviousness. Ayan, halika. Nagtago pa sa Mexico, Pampanga? Doon yung Yes, pa sir. nakuha yan? Yes, sir. Barangay Pandakaki, sir. Pero dito ginawa yung krimen. Yes, sir. Ayan, ito yung suspect na si Efren Fernandez. Nahuli, top 9. Puro top 10 ngayon top 9 most wanted person, regional level. Ito, nakuha na ng Manila Police District para po sa inyong kaalaman. Sige, tali nyo na sa presinto. Keep it up, ha? Thank you, sir. Congratulations. Thank you. Okay. Next. Yung ng hostage po, Yorme, sa Masangkay, ay nahuli na rin po ng MPD. Ito ay si Fernando Sorio Aquino. Yung hostage taking po ay ginanap noong November 23. Ayan, pare. Sir. Partner, halika rito. Ito, Fernando Sorio. Saan nyo nadali ito? Sa Masangkay din. Pamasangkay din. Ito. Ay, yung complainant, tinuluyan siya. Yes, sir. Opo, sir. Mabiyahe ka ba? Wala, sir. Palang. Ba't mo naman ginawa yun? Kailangan mo hostage. Problema po sa pamilya. Pero hindi solusyon yung pero mo ilalagay mo sa alanganin yung buhay nung hostage mo. May pamilya rin yun. Hindi naman po ako napakupanin siya eh. Tayo magpabigla-bigla. Alam nyo, hindi perpekto ang mundo, hindi perpekto ang gobyerno, hindi perpekto ang tao. Huwag kayong maghahangad ng para bang pag iniluwal tayo sa mundong ito, ayos na ang lahat. Wala pong ganun. Hanggat mari, iwasan ninyo yan. Makapamerwisyo ng kapwa. Minsan, yung napeperwisyo natin, naghahanap buhay din para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakahanap pa tayo ng damay. Mawawalan ng pag-asa.
Bumubuti naman, pinipilit naman magbuti ng pamahalang lungsod. Matugunan yung pangangailangan ninyo. Kayong pabigla. Thank you, pare. Yes, sir. Congratulations. Sige, galing nyo na yan. O yan po, pinagpapaalala ko lang muli, no? Well, kayo ang magsasawa sa akin. Hindi kami magsasawa na papapanatagi ng pamumuhay sa lungsod ng Manila. It is our commitment to the people of Manila na gawing maaliwalas at panatag ang pamumuhay. Una, mananawagan ako, magbagong buhay na kayo. Malamang sa hindi, ayaw ninyo. Huwag kayong gagawa dito sa Maynila. Dahil pag dito nyo ginawa, di ba, nag-snat ka, hold up ka, mauubos ang pera mo kakatago. Kasi, mas mahaba ang PC ng gobyerno, ipang area para hanapin kayo. At sigurado naman ako, yung napagnasaan ninyo, mauubos at mauubos yun. At masusukol din namin kayo dahil ang commitment namin ng Manila Police District, pag dito nyo ginawa yung krimen, pagtago na kayo sa lelang yung panot, sa amang sulok ng Pilipinas, is just a matter of time, question of time, makukuha po kayo ng Manila Police District. The people of Manila deserves better things in his government. So, yan naman ang amin, ha. Papaalala ko ulit yan, ha. Ayokong parang ko rito na ito naman si Yorme para silang plaka. Kasi hanggat maaari, dinidiplomasya ko yung mga tulongges. Hanggat maaari. At bilang ama, ano ba ang gawain ng ama? Paggabay. Bukod sa pagpo-provide, paggabay, magpaalala, magpangarap. Kaya, huwag kayong gagawa sa Maynila. Useless. Mauubos din. At sigurado ako kami, kahit walang pera, magkakaroon kami ulit ng pera. Yun ay gagasusin ko laban sa inyo upang kayo papanagutin at iharap sa hustisya. Kita niyo po yung puro top 10. Most Mga nakuha. wanted. Isa, 2 years pa nagtago. Yung isa naman pumunta pa sa Pampanga. Ulitin. Kaya, ingat lang po. Iwas na kayo sa Maynila, mga tulongges. Okay. Opo, Yorme. At yun na nga po, dumadami po yung gusto nating mga mabasa na mga tao. Ay, nako mo ka. Buti nabanggit mo. Bago yan, ha. Ito naman, no. Shout out sa lahat ng barangay chairman. SK Chairman, Kagawad, SK Kagawad. Shout out sa Secretary Treasurer, sa 7 Kagawad, sa XO, at mga Kagawad at Tanod. Pagkat habang nag-uusap tayo mo ka, natapos ng District 1, 2, 3, 4, 5 today, papunta na ng District 6. Ang bawat barangay, dahil naawa ako sa mga barangay chairman, siyempre, magpapasko, magki-Christmas party, mapapagastos pa yung barangay chairman, wala nang pera rin naman yan, ang hirap ng buhay. Kaya may nabuti kong yung ating mga tanod, mga barangay official, kasi yung mga tanod napurgan na ng sardinas gusto ko naman corn beef. Ayun. Corn beef. Uulan ng corn beef. Mula ng corn beef. Sa barangayan. Galing sa amigo, sigurado. Kasi may nag-donate sa atin. Ngayon, minabuti ko naman pamahagi sa barangay para mabawasan na ang intindihin ng barangayan. At yung gusto ko naman yung mga tanod natin na corn beef sa umaga, sinigang na corn beef, adobong corn beef, lahat ng lutong ng corn beef. In the coming days, meron naman silang mayanda. Wow. Ayan, ha? Congratulations. I'm happy for you. Pero, huwag kayong malilito. Hindi pa yan yung pinamimigay ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Malapit na yung food box natin, Christmas gift sa lahat ng pamilyang Manileño. Bukod dyan, bukod dyan. Yan pambarangay at mga tanod.
walang sweldo kasi yan, Mocha eh. Mga volunteer siya, konti lang ang kinikita niyan. Anyway, pati sa mga lolo't lola ko, yung regalo natin. Ay, oo nga po. Tinatanong po ng mga lolo at Malapit lola, na. ano ba yung regalo daw na Secret, pagpunta namin yung Mocha next time, papakita ko na sa inyo. Pero, yan ay ipinagpapasalamat natin sa La Filipina Uygong ko. Amigo Sigurado Corned Beef. Dahil tayo ay binigyan ng 850,000 na corned beef. Halos 1 million, Yorme. Worth 28,875,000 pesos. Single largest donation. Wow. Yan. Ngayon naman, maraming salamat. Kung merong mga taga La Filipina Uygong ko na may-ari ng produktong Amigo Sigurado Corned Beef, ito naman po. Ayan, nakita ninyo. Ibinigay na natin kagad sa mga higit na nangangailangan. Kaya, kumakalat ang corned beef sa Manila. Bumabaha ng Bumabaha. corned beef. Patuhan. Patuhan sila ngayon ng mga corned beef. Ayan, may corned beef. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawala. Hindi ka rin magkakaroon. Yes. Ayan, kaya thank you very much At sa ating La Filipina Uygong ko, Amigo Sigurado Corned Beef. Maraming salamat. Thank you very much. God bless you. Sabi nga ni Mocha, mabasa sana kayo ng ulan. Ito, Yorme, ito pa, nako, ang FFCCCI or Federation of Filipino Chinese Chambers of Na Commerce nagbigay and ng Industry, 13 NMAX, na remember? nagbigay ng 13 NMAX, naku, nagbigay muli ngayon, this time po, 3 na Hilux units para po sa ating Manila Police District. Yes. Mobile. Yan. Wow, guwapo. Nakakatakutan mo talaga pag nakita mo, ang tapang ng dating. Thank you very much. FFCCCII or Federation. Lalong-lalo na sa presidente nila si Victor Lim. At maraming salamat, Tony C. Siya ang ating Manila Chinatown Development Chief Director. Siya yung nag-iikot para makahingi ng donation ng Maynila. 3 po. Isa dyan, binigay ko sa SWAT. Isa naman sa 11. At saka isa sa presinto sa Delpan. Thank you very much sa FFCCCII. At meron pa yan, malamang. Meron pa ulit yan. Wow. Magaling to si Tony C. Ang ating itinalaga na Director, Head ng Manila Chinatown Development Council. Thank you very much. Tosha. At siyempre, kasama ko si Vice Mayor Chia Chesa, yung 28 Tamaraw na binili naman sa pondo ng national government through Congressman Erwin Cheng na ipamahagi na sa mga barangay. 28 na Tamaraw. Ayan. Ito po yung bagong Yan, Tamaraw. effort naman yan ni Congressman Erwin Cheng para sa ating mga barangay sa 5th District ng Manila. Ayan. Congratulations Congressman Erwin Cheng. Ang family de los Reyes naman po ay nagbigay ng isang set ng HPE ProLiant ML110 Gen 10 server to be distributed to district hospitals in need. Server yan. Thank you. Nakita ko yan. Mahalang server pero thank you very much sa ating Dr. Joanne Carbonell and Kagawad Jason Yu, 10,000 toothbrush and toothpaste from Colgate. Thank you very much, Kagawad Jason Yu, with the Vice Mayor, Colgate. At ito, Mocha, magugulat ka. Rex Bookstore, nag-donate sa atin ng 4,000 books. Headed by Dominic Buhain, Vice Chairman ng Rex Education Foundation Incorporated, na ipinamigay natin ngayon sa mga library natin kila Maylin, kay Director Maylin. Ayan, grabe, 4,000 books. Tapos bumulong pa sa akin, pag kailangan mo pa, Yorme, sabihin mo lang. Punong-puno yung Ayan na, nasa na. Ayan na si Maylin. Ang dami po. Nandiyan dyan na sa ating mga library. Wow. Brand new, Oo nga, brand new. bagong-bago. Thank you very much,
Mabuhay kayo, Rex Bookstore. Ito rin po, from Lirio Katigbe, Lisa Katigbe at Rene Franco, 200 pieces cleaning materials to be turned over to Manila Health Department for health centers. Thank you very much sa Lisa Katigbe. Si Lisa Katigbe, kaklase ko yun nung elementary na nasa Middle East ngayon. No? Yung mga kamag-anak niya, nagpadala siya ng pera para tumulong at ibili ng ganitong gamit na magagamit sa MHD through the Katigbe family. Mga taga-Tagumpay yan, Santico, kung saan ako lumaki. Yan yung crush ko nung araw. Ay, saan po dyan? Si Lisa Katigbe, nasa abroad. Ay, nasa... Ba't kayo natatawa? Masama bang mag-throwback? Oo nga. Huwag kayong mag-alala. Yung gusto ko, gusto rin niya. Yon! Kaya don't worry. Pero crush ko yan nung araw. Opo. Kinikilig ako dyan nung araw. Sa Almario, kaklase ko yan sa Almario. Hi Lisa Katigbe, mag-iingat ka. I hope someday, pagka nakapagbakasyon kayo, makapamasyal kayo rito sa opisina. Maraming sa, huwag kayong mag-alala. Steady lang kayo. Si Dining nga, steady. Kayo magalaw. Napakalimalo! Nagpipihitan. Anyway, sige, tuloy Ito tayo. po, nakita ko, Yorme, ang ganda nitong dinonate na vine chandelier ni Danny Dane, ng Danny Dane Arts and Architectural Corporation Heritage. Yes, thank you Danny Dane Arts and Architectural Corporation. Sabi ko, padala kay Crystal. Pagkatsi para magamit natin somewhere else in the city. Thank you very much. At mula naman po sa Chinese-Filipino Business Club Incorporated, 400 pieces of raincoats para po sa MTPB. At police. Dalawa yan. Police at MTPB. Thank you very much sa Chinese-Filipino Business Club. Mabuhay kayo. Last but not the least po, from Tiger Brothers Ventures Incorporated, 200 pieces of portable stove. Stove. Ay, stove. Stove! Saan galing stove? Gutom na rin po sa corned beef. Gutom kasi yung corned beef eh. Hindi, ito, dealer ng Petron, pero may binigay silang nakakatuwa naman, no? Kahit na simpleng negosyo, nagtutulong talaga sa Maynila. Huwag kayong mag-alala naman, no? Yan ay pagbubutihan ko na makamit ng mga nangangailangan. Thank you very much, Tiger Brothers Ventures Incorporated. So po, Yorme, paalala pong muli, yung ating real property discount, i-avail nyo na po. 15 days na lamang po mga Batang Maynila. So kung magbabayad po kayo mula ngayon hanggang December 10, ma-avail nyo po yung 20% discount po ng inyong amilyar. At bukas ng Sabado. Remember, in-announce natin dito? Pati pala ito bukas din. Sabado. Ay, I think so. Tama, Hindi lang di ba? po yung e-boss. Sinabi sa atin yan ni Atty. Por lang City Treasurer. Good news po yan. So hanggang Sabado po, magbayad na po tayo ng amilyar. Yun po, 20% naman po kung magbabayad kayo on or before December 10. December 11 to 29, 15% discount. At mula naman po simula December 30 hanggang January 31, 10% discount. Magtungo lang po tayo sa City Treasurer's Office. At yan ay MOCA ay pagbabayad, no? Opo. Ng buwis. Ito naman yung mga nahirapan. Meron pa rin tayong amnesty tumatakbo. You still have up to December 31. Mga nagipit sa buhay, nahirapan sa hanap buhay, nahirapan sa lahat ng bagay, pero kayo may obligasyon, ito po, grab the opportunity up to December 31 pa po. Epektibo ang batas ay pinatupad natin simula nung tayo pumasok nung Hulyo. Kaya sayang po, andyan ang General Tax Amnesty Program. Moka, meron lang ako isang announcement. Santo Niño de Tondo at Santa Cruz Parish, mga bagong minor basilica ng lungsod ng thank you very much. Viva Santo Niño. Yan ang ating kasi po ay tayo nagpapasalamat dahil siyempre alam niyo naman, Batang Tondo, kami po sa Tondo, ang aming pong patron ay Santo Niño.
Congratulations, ha? Viva Santo Niño de Tondo. Viva la Virgen del Pilar. Viva la Pilarica. Thank you, ha? Congratulations. Nako, total, gusto mo ng corned beef. Ha? Gusto mo ng corned beef? Yes, boss. Ha? Oh, eto natira ko na to, Mocha. Ang sarap. Oh. Oh, kung kayo po ay may pagkakataon, ay bisitahin niyo po ang Bulaluhan sa Launlaan. Oh. Bisitahin niyo ang legendary Bulaluhan sa Launlaan, 2154 Launlaan Road, Sampaloc, Manila. Yung masarap po ang bulalo. Wala ba kayong logo? O nga pala, next time around, ha? Ayan. Oh, yan, oh. Pampaliwanag ng buhay. Ayan po. Ay, ito pala sila. Oh, Ay. Ayan. O, halika nga kayo. Oh. Maraming nanonood ngayon. Halika. Oh. Pakita mo ulit yung bulalo. Halika. Halika. Hello. Halika. Todits kayo, Todits. Pakita mo muna yung pampaliwanag ng bahay. Ang sarap eh. Tinira namin yan eh. Sabaw pa lang, ulam na. Uy, Wow. healthy Totoo daw yun. yan, ha? Tsaka healthy daw. Hindi, totoo yun. Sabaw pa lang, ulam na. Tinira ko yung sabaw kasi siyempre niluluto pa yung bulalo. Naka-4 na bowl ako, sabaw pa lang. Baka naman. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawala. Hindi, pero iniimbitahan ko kayo, ha. Bulaluhan sa Launlaan. Masarap po talaga dyan. Ako po mismo nagpunta, personal. Itong mag-asawang ito, napakasipag. Congratulations. Sa iba pang negosyo. Tama yun, ha. Gusto ko itong ginagawa nyo na to. Gusto mag-plug. Dito na i-plug. Tulungan natin yung mga nagne-negosyo sa Maynila. So, may dala po kami tarpaulin sa glamping po donation namin. Uy, thank you. Opo. Pa-picture mo, tapos ipopost yung kagad sa MPI. Thank you. Tumulong ka pa. Thank you. Ang dalas nito mag-TikTok eh. Napapanood ko sa TikTok. Si Yorme laging online. Kasi hanggat maaari, binabasa ko yung request ng taong bayan. As much as I can. Kasi minsan talagang bumabaha eh. Opo. Pero pinipilit kong yakapin hanggat kaya natin yakapin. Kaya lagi akong naka-online lalo pag wala akong ginagawa. Okay. So, ano to, It's? Bulalo po na Bulalo? tabaw. Opo. Ha? Yan po yung Ano? walang ulam na. Huwag ako. Si Ma'am, hindi pa po Sana nakakita eh. Narinig ko ang nanay ko doon. Oh, Pupunta okay. kami. Sige. Mahilig ka sa sabon. Mahilig po siya sa utak na yan. Yung bulalo po yan. Mahilig po siya. oo. Nadinig ko At po saka- na. Ano yun? Nasaan? Bulaluhan sa Launlaan, 2154 Launlaan Road, Sampaloc, Maynila. Congratulations. Thank you po. We're proud of Boss you. White. Ha? Opo. Yorme, Thank you. so much. Okay, mag-iingat kayo. Thank you very much. Ha? Okay, tomorrow is Saturday at mga taga District 5 at District 6 tomorrow, abangan nyo kami ni Vice Mayor Chi Atienza at mga konsyal ng 5th District at 6th District dahil may handog kami sa inyo. Muli ko po, ito yung lingguhan natin na binabaligtad natin. Yung relasyon ng mamamayan at gobyerno. Yung mamamayan hindi na hinahanap yung gobyerno na humanap sa mamamayan. So I will see you tomorrow. It's Saturday. And it's Saturday, it's cleanup day. Ito po yung favorite Panawagan mo na. natin. Opo, sa ating mga barangay, 896 barangays ng Distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huwag pong kalilimutan ang barangay weekly cleanup and declogging para po maibsan po ang pagbaha kung umulan dito sa ating mahal na lungsod ng Maynila. Yes, Yes. sir. Tama po si Mocha, ano? Para maiwasan ang baha, magtulong-tulong na tayo. Imbes na ituro natin ang daliri kung kani-kanino, ituro na lang natin sa ating sarili. Na ako bilang mamamayan ay makikiisa sa aking komunidad sa kaayusan, kalinisan, kapanatagan ng pamumuhay. Ayun, meron tayong obligasyon sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating pamahalaan. Kaya yun, gampanan na lang natin. Hayaan na natin sila dyan magturo-turuan, mag-away-away. Pasko ngayon. Magkapwa-tawad na tayo.
Hoy! Ilan na yan? 27. 27 days na lang before Christmas. So tayo ay magmahalan. Nako, Mocha. Oo, talaga kailangan. Opo. We have to move on. Kawawa ang ating bansa. So, mga barangay chairman. Hoy, nabigyan ko na. Inuna ko na. Inuna ko nga yung ano eh. Yung mga employees na... Biglang bagong tugtog ah. Anyway, sa mga barangay chairman, thank you very much sa pagkikisa nyo sa paglilinis ng ating pamayanan. Gawin nating habit every Saturday, cleanup day sa lungsod ng Maynila under Executive Order number 3, 2025. Mocha, maraming salamat sa iyo. Maraming See you salamat, later. Yorme. See you later. Marami pa tayong schedule mamaya. Basta kung kayo may oras, may bubuksan po kami sa Kartilya. Maya-maya lamang. Naku, napakaraming mga makakain. At maya-maya rin lamang, bubuksan ng opisyal ang kaganapan sa San Lorenzo Ruiz Plaza, Binondo. Yan. Marami tayong aktibidades. Buhay na buhay ang Maynila, Yorme ah. May hanap buhay, may pasyalan, maliwalas, good vibes. Let's continue to hope. At least, doon man lamang. Continue to hope that there will be better days for the city of Manila, for the country, at sa ating mga batang Maynila at mamamayan ng lungsod. Muli, happy weekend! Mga lolo't lola ko, I love you. Mocha? Maraming pong salamat. At siya nga po pala, Yorme, sinusuportahan ng lungsod ng Maynila ang 18 Days to End Vowsy. Yes. At sa mga nanay tatay ko at mga nanonood, ay sana po kayo maging ligtas at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat. Please do share. Manila, God first. Thank you.